Bago pa sumikat ang araw, gising na ang lungsod. Sa bawat kanto, may boses na maririnig. Sigaw ng paninda, kalansing ng barya, usok ng mantika. Ito ang tunog ng Maynila. At sa likod ng bawat kariton at kalan, may mga taong araw-araw nakikipagtagpo sa hamon ng buhay. Sila ang mga vendor, ang mga makinarya ng kalsada. Matagal na silang bahagi ng ating kultura. Hindi lang pagkain ang kanilang inaalok. Ito'y lasa ng alaala, ng tahanan, ng kabataan. Ngunit na yung panahon ng social media, food delivery apps at digital marketing, may tanong na bumabagabag. Sa gitna ng mabilis na pagbabago, may lugar pa ba para sa kanila? Sa isang karinderya, mabubusog ang isang estudyante sa halagang 50 pesos lamang. Sa isang baso ng taho, may ala-ala ng pagkabata. Sa isang fishball cart, may kwento ng pagkakaibigan at tawanan. Marahil sa iba, ito ay simpleng negosyo lamang. Pero sa mga vendor na ito ang kanilang pamumuhay. Ang mismong buhay. Nandito tayo sa Maynila, sa parte ng Quiapo, upang marinig ang mga kwento ng ating tradisyonal na vendor. Halika, samahan niyo ako marinig ang kwento nila. Sa aming paglilibot, isang masiglang boses ng naglalako ng magic gulaman ang sumalubong sa amin. Si Kuya Bitoy. Pagpatibay na relasyon! Hello po kuya, ano pong pangalan ninyo at ano po itong tinitinda niyo po dito sa white gulaman po, magic waterfall. Oh! Yung pagtitinda niyo po ba ng white gulaman, ano po yung ibig sabihin po ninyo sa income din po. Income, ganun. Araw-araw ng panggastos. Sapat naman po ba yung kinikita po ninyo here sa pagtitinda po? Tama lang naman. Pero may time na kapag wala talaga. Narinig niyo na po ba yung pagpo-post po sa TikTok, sa Facebook, yung digital marketing? Hindi pa ano ba yan? Yung pagpo-post po ng, pag-promote po ng business. Oo. Na-post na po ba kayo ng... Marami na po. Ito mo. Ito po yung mga mukha nila. Ay, talaga po? Ito yung mga mukha. Po talaga. Meron pang isang ganito eh. Talaga marami. Okay. Puno po talaga ng mga stickers. Paano po ba yung pagpo-post po sa social media? Nakakatulong po sa inyo sa pagtitinda nyo? Oo, kasi nakikilala sila eh. Nakikilala yung gulaman eh. Kaya po ba, go lang po kayo kapag tinatanong po kayo na kung pwede po ba kayo may interview? Ganun po lang po. Pampatibay kasi ito ng relasyon eh. Ay talaga po, yun po yung famous line ninyo, pagpapatibay po ng relasyon. Paano po ba kayo kuya magtinda? Nag-aalok. And effective naman po, di ba? Oo, pero alos karamihan, lahat sila tumatawa, gano'n. Nakakatawa po kasi strat nyo rin po yan eh. Hindi nyo naman po naiisipan na, kunwari, kayo po mismo yung magpo-post. Kaya po ba ng oras? Hindi na eh, kasi ma'am, pag maraming bibili, di mo na maiisip yung mag-video ka pa mo. Tsaka isa lang po kasi kayo na nagtitinda. Mahirap po na pagsabayan. Samantala, sa parte ng Intramuros, isa na namang kwento ang aming natunghayan. Sa kabila ng may ingay na kapaligiran at tagsa ng mga turista, nananatiling tahimik ang boses ng ilang vendor. Gaya na rin ang tahimik nilang pakikipaglaban sa buhay. Dito namin nakilala si Kuya Elmer. Ako si Elmer Bimangsa. Ang tinitinda ko is banana Q and fruits. Gano'n na po kayo katagal na nagtitinda dito? Almost 3 years na po. Matagal na rin po pala. Familiar po ba kayo sa digital marketing o yung pag-promote po ng mga business po online kagaya po sa TikTok, sa Facebook, yung paggawa po ng mga video tsaka pagpo-post po ng mga picture? Oo naman, syempre, lalo-lalo na sa mga TikTok, YouTube at Facebook. Na aapektuhan po ba yung business po ninyo sa digital marketing? Oo naman, syempre, sa mga naapektuhan, kami din po yun.
Tulad ng ibang vendors din na dahil sa ginagamit nila pag online or di kaya pagbablog, siyempre, yung mga sikat na dinarayo, yun yung mas pinupuntahan. Like sa amin na normal lang na vendors na ganito lang. Hindi naman talaga sikat. Pero okay lang naman, at least nakakabenta rin at nakakaraos rin. Nalalagpasan din lang naman namin, basta may mabenta kami or makaraos lang. Tsaka hindi naman namin pinag-aanay yung mga sikat, like, dahil katulad din naman po nila namin na sila ay vendor. Habang nananatiling buhay ang mga kalye, may isang mundong unti-unting lumalaki. Ang mundo ng screens at algorithm. Isang mundong may kapangyarihan na magpasikat ng isang pagkain sa loob lamang ng ilang oras. Dito, hindi sapat ang sipag at tiyaga. Kailangan ng cellphone, maayos na litrato, nakakaaliw na content. Sa digital marketing, hindi lahat ay may pagkakataong sumali sa laro. Ako kasi mas prefer ko yung parang cultural or parang music. Ngayon kasi sa panahon natin, medyo techy na kasi tayo eh. More on social media na tayo. So, kung ikaw may business ka for me, mas madali siyang ma-promote through online. Sa bawat like at share, mas lumalawak ang mundo ng iba. Pero paano ang mga vendor na hindi kayang magbayad ng sponsored posts? Paano ang mga nanay at tatay na mas inuuna ang bigas kaysa load? Sa pagitan ng kalye at screen, may puwang na unti-unting lumalaki. Pero di pa rin sila tuluyang nawawala dahil may mga Pilipinong naniniwala pa rin sa tunay na lasa ng kalye. May mga kumakapit sa murang presyo, sa pamilyar na lasa, at sa kwentong dala ng bawat pagkain. Dito, lumalaban ang tradisyon. Sa kalsada ng Pinaval, nakilala namin si Kuya Mac. Hi everyone! By the way, I'm Mac and I'm the founder of Mactails. So nag-start yung Mactails last November 2022. Ang concept namin or ang objective is mag-deliver ng craft na beverage dito sa street. Kaya when craft bar meets the street. After kung maayos yung system, like yung operation side ng Mactails, nag-proceed na ako sa marketing which is para sa akin kasi yun yung pinakamahalaga ngayon. So operation, marketing, then yung content creation, paano ka mas magiging creative sa mga contents mo. Ano na yung value na sinishare mo sa audience. At first, syempre hindi ako nag-expect ng result or mabilis na progress sa social media. Pero ang alam ko lang kasi is mag-share ng kung ano yung like yung value, yung craft namin, share namin sa social media. Then yun, eventually over time, hindi namin in-expect na parang magbo-boom siya, then mabilis yung magiging progress niya. Sa panahon ng media, kahit ang pinakamaliit na tindahan ay pwedeng maging sentro ng atensyon. Dito pumapasok ang punto ni Stuart Hall. Ang popular culture ay hindi basta uso, kundi isang larangan ng pakikipagtagisan. Ang tradisyonal na nagtitinda at ang makabagong digital marketing parehong lumalaban para sa atensyon, para sa lugar sa ating kamalayan. At sa bawat post, bawat kwento, bawat pagbabahagi, ipinapakita natin na ang vendor ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi patuloy na lumilikha ng hinaharap. Digital marketing is the use of digital social networking platforms to reach out and connect to your target audiences. Well, mostly positive yung naging effect niya sa local e-commerce industry, especially now na mas nagbo-boom or maraming small and medium enterprises yung nagbo-boom ngayon just because of digital marketing. Siguro for businesses or for brands who cannot afford talaga to rely on digital marketing is because maybe because they're technologically challenged or they just don't have time to do it. What they can do is, improve the quality of their business, of their operations. Kasi kahit naman hindi yan known online, like widely known online, if they produce an excellent quality service or product, babalik-balikan sila ng tao. Habang ang digital na mundo ay patuloy na lumalawak, huwag nating hayaang tuluyang kainin ng screen ang kwento ng kalye. Dahil ang kalye, ito ang puso ng lungsod. Ang vendor,
Sila ang pintig ng araw-araw. At ang kanilang kwento, ito ang kwento ng bayan. Kapag pinili nating bumili sa kanila, hindi lang tayo bumibili ng pagkain. Tayo ay bumibili ng kwento. Tayo ay bumibili ng kultura. Tayo ay bumibili ng kinabukasan. Ito ang makinarya ng kalsada. Ito ang tinig ng Maynila. Ito ang atin. Ako si Maan Serrano at ito ang The Komentaryo.